Until now, hindi pa talaga alam kung ano yung pinakadahilan ng PE, pero maaaring related ito sa psychological, biological at behavioral factors. Pwedeng nakaranas po siya ng maagang sexual intercourse, maaaring teenager pa lang siya or mas bata pa dyan. Pwede rin nagkaroon ng sexual abuse nung bata pa lang siya. Kaya kung ano yung mga naranasan niya noon, syempre inexperience pa lang siya ng mga panahon na yon, is madadala niya yon hanggang sa pagkakaroon niya na ng kanyang asawa. Maaaring kulang din siya sa practice kung paano ba niya makontrol or madelay yung kanyang orgasm. Or dahil na-disappoint si Mrs., ang mangyayari kay Sir, matatakot na siya, magkakaroon siya ng anxiety disorder. Ang mangyayari dito, maki-question yung abilidad ni Sir sa pakikipagniig. Nakakababa po yun ng self-esteem or self-confidence. Yan yung takot na baka makita, or baka mabully, or baka mapagalitan. Kaya ang nangyayari, binibilisan niya, hindi niya na-enjoy. So nadadala niya ito pagtanda. Nangyayari rin ang PE kapag ang isang lalaki ay hindi sila satisfied or hindi nila gusto yung kanilang katawan. Maring meron silang ideal na katawan katulad ng mga maskulado or ng mga fitness model. Pero dahil hindi yun yung katawan nila, hindi sila satisfied sa katawan, nagdudulot din po yun ng PE or premature ejaculation. Pagka-depressed din ng isang lalaki or meron siyang kinakatakutan or meron siyang naging kagalit, naging kaaway, lahat yan. Lahat ng mga kinikimkim mo sa utak mo, nagdudulot po yan ng PE. Pwede rin meron kayong relationship problem ng inyong asawa. O kaya meron kang ibang nagugustuhan. Bakit dun sa iba, hindi ka na, samantalang sa asawa mo na hindi ka na attracted, ay mabilis ka ng laban. Kaya kailangan din po talaga na pinag-uusapan ninyo mag-asawa yan para hindi na humantong sa paghihiwalay. Wino-work out po yan ng mag-asawa. Napakahalaga po ng talik sa mag-asawa. Kaya dapat gawin nyo ang lahat para mapainit po muli ang inyong pagsasama. Doon naman po tayo sa biological causes. Pwedeng super sensitive ang penis. Pwedeng may foreskin or hindi patuli or merong trauma dun sa penis ng isang lalaki. Pwede ring mababa yung serotonin level. Pwede rin may diabetes or mataas yung blood sugar. Kapag mataas ang blood sugar, nasisira po yung mga nerves. Pagkasira yung nerves, hindi natin nakokontrol ang ejaculation ng maayos. Pwede ring prostatitis or yung namamaga yung prostate gland. O kaya naman yung sobrang paggamit ng mga illegal drugs katulad ng cocaine, alak, etc. Pag sobra sa paggamit ng cocaine, nagdudulot po yan ng erectile dysfunction or hindi natigas. Pag sobra naman po sa pag-inom ng alak, nagdudulot po yun ng premature ejaculation or mabilis labasan. Kaya payo po ng mga doktor po natin, limitahan or iwasan tanggalin ang paggamit ng mga illegal na droga. Kasi kahit i-stop mo siya ngayon, maaaring makaranas ka pa rin ng bad effect nito ng ilang taon. Kaya mas maganda kung maging malinis ka sa pamumuhay mo.